sabi nila, maaaring nagsasabwatan daw ang speaker ng Kamara na si Martin Romualdez at ang mga progresibong makakaliwang grupo ng Makabayan Black. Sabi nito nila Eric Celes, mag-ingat daw ang mamamayan dahil ang speaker daw ng Kamara ay nakikipagsabwatan sa Makabayan Black. Grabe rin yung mga komentaryo nila kay Martin Romualdez. Kaya talaga mga kabunyog, lumalalim ang away ng mga ito nung kampo ng Marcos at Duterte. Sabi pa nito ni Eric Celes, bakit yung confidential funds ng presidente ni Marcos Jr. hindi daw ginagalaw ni Martin Romualdez? Talagang kasi sabi nito ni Eric Celes, obvious daw na pinapahiya si Sara Duterte. Bakit daw habang maraming sinasabi ang Makabayan Black kontra kay Sara, nandun din lang naman si Sara, hindi daw pinagsasalita? Hinayaan daw yung mga kongresista ng Makabayan Black na batikusin si Sara Duterte. Hindi man lang binigyan ng pagkakataon si Sara na makapagsalita. Nandun lang daw naman sa loob ng kongreso, sa Kamara. Mali itong si Eric Celes. Pwedeng magsalita yon, pwedeng magsalita yung mga resource persons. Halimbawa, nung dinidinig pa yung mga budget ng mga ahensya, pwede silang magsalita doon sa Committee on Appropriations. Sa committee level, pinagdidepensa sila, pinagpapaliwanag sila. Yun yung sinasabi siguro nito ni Celes. Pagdating na sa plenary yun na yan. Ang pwede lang dyan magsalita yung mga miyembro ng Kamara. Kumbaga, nandun lang yung Vice Presidente at sa kanyang mga undersecretaries at assistant secretaries para kung may tinatanong, yung nag-i-sponsor ng budget ng Office of the Vice President, bibigyan mo ng information kung may hinihingi. Pero ang magsasalita dyan, magsasalita sa mikropono kung ano man ang gustong sabihin ng Vice President, halimbawa, kung siya ang pinag-uusapan, yung sponsor ng budget ng Office of the Vice President. Ganyan din kami halimbawa sa korte, yung mga abogado. Kahit nandun yung kliyente, kahit nandun yung kliyente namin, hindi pwede magsalita ang kliyente namin. Maliban na lang kung siya yung sa nakasalang sa witness stand. Kaming mga abogado ang magsasalita. Kung may sasabihin yung kliyente namin, kaming abogado ang magsasalita. Hindi pwedeng ang magsasalita doon sa korte, yung lawyer ng kliyente. Ganyan din dyan sa plenary. Ang sinasabi niya na pwedeng magsalita doon sa committee hearings. Pagdating sa plenary, mayroon nang nag-i-sponsor ng budget ng Office of the Vice President. Ngayon, halimbawa, yung nag-sponsor ng budget ng Office of the Vice President, yung congresswoman yata yun ng Davao, Zamora yata yon, yung babae. Siya na yung sasagot ng mga tanong ng Makabayan Black kung tinatanong. Ngayon, kung hindi alam nung sponsor, nandun yung mga staff ng Vice Presidente at nandun yung Vice Presidente para sabihin doon sa sponsor kung anong sagot doon sa tanong. Pero ang magsasalita doon, yung sponsor, kasi plenary na yan Ewan ko dito sa, mga tao na to. Ang sinasabi nila, patunay daw na may sabwatan si Romualdez at saka yung Makabayan Black kasi hinayaan daw na batikusin si Sara Duterte ng Makabayan Black, hindi man lang daw pinagtanggol ng mga kongresista ni Martin Romualdez. Pwede naman daw ipagtanggol yon kasi administrasyon din si Sara Duterte. Ay, pinagtanggol na nga. Sa simula't simula pang pinagtanggol na ni Kimbo, pinagtanggol na ng mga sekretary, pinagtanggol na ng Palasyo, si Lucas Bersamin, Executive Secretary, pinagtanggol na siya. Si Amina Pangandaman, si Kimbo, pinagtanggol na siya. Si Guarin, pinagtanggol na siya. Si Tulfo, lahat pinagtanggol siya. Kaya lang, napakagarapal kasi ng ginawa ni Sara. Na sobrang garapal, masyadong sakim. Napakahirap idepensa yung garapal na ginawa niya. 125 million, ubusin mo sa 11 days, sabihin pang 19 days, sobra yan. Kaya kung nahihirapan yung mga kongresista at kahit si Romualdez nahihirapang idepensa, dahil yun sa kagarapalan ni Sara. Bakit daw yung confidential at intelligence funds lang ni Sara ang pinag-initan? Bakit daw yung confidential at intelligence funds ni Marcos hindi pinakialaman? Yan, talagang lumalalim na ang hidwaan ng Marcos at Duterte, ang inaatake na dito nila Eric Celes, mga DDS to, si Marcos,
Ano yon? Sa party ng Makabayan Black, kahit naman sa sinasabi ng Makabayan Black, sinabi nila na hindi lang dapat yung confidential funds ni Sara ang i-realign. Pati yung budget ni Marcos Jr. dapat i-realign, yung sa confidential at intelligence funds. Yun. Ay kung ayaw yun na galawin nila Martin Romualdez at ng mga kongresista, ay sila yung sisihin nyo. Sila yung sisihin nyo. Siyempre, pinsan niya ng presidente. Hindi niyan gagalawin yung budget ng Office of the President. O ngayon, kung talagang galit kayo sa ginawa ni Martin Romualdez, kasi yung kay Sara pinakialaman, ginalaw, yung kay Marcos Jr. hindi, ay sige lang, ipaabot nyo. Tama naman talaga yung punto nyo. Pero hindi ibig sabihin niya na may sabwatan si Romualdez at ang Makabayan Black. Ang Makabayan Black, kahit wala namang away si Romualdez at si Sara, talagang ang Makabayan Black, maninindigan yan sa pagkontra sa mga malimpatakaran ng gobyerno. Kung nagkataon lang na parang magkaalyado dito, magkaibigan dito si Romualdez at Makabayan Black, nagkataon yon. Hindi yun sabwatan. May away kasi si Romualdez at si Sara. Alam naman ng lahat yan. Ngayon, garapalan pa yung ginawa ni Sara, siyempre si Romualdez, nagamit niya rin talaga yan. Pero hindi naman, walang sabwatan ang si Romualdez at ang Makabayan Black. Ang Makabayan Black, kahit naman walang away si Romualdez at si Sara, gagawin ng Makabayan Black yung tungkulin nila bilang Makabayan Black. Hindi yan dahil nagpapagamit ang Makabayan Black kay Romualdez. Hindi yun. Hindi yun. Kasi ang Makabayan Black, hindi naman yan nagpapagamit kay Romualdez. Wala silang usapan, wala silang sabwatan. Ginagawa lang ng Makabayan Black yung tungkulin nila. Kung nagkakaisa sila ni Romualdez at ng Makabayan Black na tapyasin yung confidential funds at intelligence funds, lalo na ng OBP at ng DepEd, ay pagkakapareho din lang yun sa stand. Pero hindi yun sabwatan. Yan. Ang problema kasi sa inyo, yung mga DDS, sobra na kayo kagarapal. Sobra na kayo kagarapal. Napakahirap ng idepensa. O ngayon, lumalabas pa. Nung palang mayor palang si Sara sa Davao, grabe ng korupsyon. Ay, grabe na yung confidential intelligence funds. Sa loob ng 7 years na mayor si Sara, 2.6 billion pesos ang confidential at intelligence funds. Kumbaga, lumilitaw na yung sobrang baho ni Sara. Yan yung sinasabi nung maalala natin nung panahon ni Gloria Arroyo, noong nagkakaroon ng usapan sa komisyon doon sa NBN-CTE deal. Anong sabi ni NEDA Director General kay Jun Losada? Moderate their greed. Kasi sobra-sobra yung komisyon na gustong kunin ni Benjamin Abalos at saka ni First Gentleman Mike Arroyo. Gusto nilang halos ilang $100 million yung gusto nilang kunin. Sobra nang lulubo yung presyo ng National Broadband Network, yung NBN. Sabi ni Neri, yung Director General ng NEDA noon, kaibigan niya, staff niya, o consultant niya si Losada, nalinig niya, sinabihan ni Neri si Losada, moderate their greed, bubukol yan. Yan yung nangyayari ngayon kay Sara, hindi siya nagmo-moderate ng greed, sobrang sakim. Tapos ngayon, talagang sirang-sira si Sara, sasabihin itong mga DDS na to, nila Eric Silis, kagagawan daw ng mga komunista. Nagsi-self-destruct si Sara, sarili niyang kagagawan yan. Hindi naman sa pinupuruhan ng target si Sara. Pareho naman binabatikos si Marcos bilang presidente at si Sara bilang vice presidente. Kaya lang sa pagkakataong ito, sobra kagarapal si Sara. Kaya siya yung napupuruhan. Siya yung masyadong nasisira dito kasi sobrang kagarapal niya. Sara Kim nga sobrang sakim. Hindi yan dahil pinupuruhan o gusto lang talagang atakihin ng Makabayan Black si Sara. Masyado lang siyang garapal, masyado siyang sakim, masyado siyang gahaman. Totoo si Marcos may marilin, pero sa pagkakataong ito, kumbaga sobra kagarapal si Sara. Na kahit ang palasyo, na kahit si Marcos Jr. dumidistansya. Kasi masisira siya ng masisira. Yan ang totoo. Ang sabi niya, inaalyado daw ng Makabayan Black si Romualdez. Wala namang masama doon. Kung sino yung pinakamasama na trapo, pwede kang makipag-alyansa sa isang trapo rin para yung trapong pinakamalala, pinakagarapal, pinakakurap ay ma-isolate, mahiwalay. Nangyari yan nung panahon ni Marcos. Yung mga makabayang grupo at mga progresibong kaliwang grupo nakipag-alayan sa kampo nila Cory laban kay Marcos. Nakisama kila Ramos sa EDSA People Power laban kay Marcos.
Naulit na naman yan nung panahon ni Erap. O di ba nung panahon ni Erap, may mga trapo rin na lumalaban na kay Erap. Sila Villar, sila GMA, sila Gloria Arroyo. O yung grupo ng Bayan Muna, Bayan, Sanlakas, yung Akbayan, yung mga makakaliwang grupo, nakipagkaisa kila Villar, kila GMA, Gloria Arroyo, laban kay Erap. Dahil bakit? Sobra kasi ng garpal si Erap. Binastos na yung pagka-presidente, pati yung Malacanang binastos, binalahura. Tapos grabe ng korupsyon, yung sa Weteng. At grabe pang mga nasusubrahan na ng mga korupsyon si Erap. Sobra ng garapal. Ngayon, syempre may ambisyon din si GMA kasi vice president siya. Nakipag-alliance yung Bayan Muna, Sanlakas, Akbayan, saka yung Liberal Party, kila GMA at saka kila Villar para matanggal si Erap sa pagka-presidente. Totoo yun. Totoo yun. Ganun naman talaga sa buhay. The enemy of your enemy is my friend. The enemy of my enemy is my friend. Kaaway ni Erap sila Gloria, saka sila Villar, nag-away-away sila, mga trapo. Kaaway ni Erap enemy, yung mamamayang Pilipino, kalaban si Erap. Kalaban ni Erap sila Gloria at sila Villar. The enemy of my enemy is my friend. Ganun yun. Wala namang mali doon. Wala namang mali doon. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.